Ito, dumako na naman tayo at pag-usapan natin itong mga posibleng personalidad na tatakbo bilang Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. 'Di ba? Tingnan natin 'to, maganda 'to kasi yung mayor medyo parang hindi na dapat pag-usapan eh. Dito tayo sa Vice. Yung Vice ang medyo maganda-ganda ang laban eh. Talagang neck to neck ang laban sa Vice. Kasi ilan ba sila maglalaban ngayon sa Vice? 3. Bali 3 sila maglalaban sa Vice. At unahin natin pag-usapan itong si Yul Servo. Ito si Vice Mayor Yul Servo. Itong si Vice Mayor Yul Servo, dati napakataas ng rating nito eh. Napakataas ng rating nito. Itong Vice na to. Talagang akala natin hindi na siya bababa. Hindi na siya kayang tibagin. Hindi na siya kaya. Iwan natin kung matatalo siya kasi sa performance ng rating niya ngayon talagang napakababa. Dahil ba ito sa nangyari dito sa City Council ng lungsod ng Maynila? Maraming mga tanungan iba kung bakit bigla sumadsad ang rating nitong ni Vice Mayor Yul Servo. Napakalaking factor, napakalaking bagay itong nangyaring hidwaan o talagang palitan nila ng salita nitong ni Konsehal Yan Ibay na presidente ng SK Federation ng buong Maynila. Diba? Kahit na naman kayo, alam niyo yung mga nangyari na yan. Hindi natin alam kung ano na nangyayari ngayon niya sa konseho, pero ang pagkakaalam po natin na nag-file na sa ombudsman itong si Councilor Yan Ibay laban dito sa 2022 na konsehal ng lungsod ng Maynila. Ay, maganda-gandang to. Maganda-gandang pangitain to para dito. Kaya si Atienza na lumalaban bilang Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. Kasi kapag tuluyan nang bumaba itong rating nitong si Vice Mayor Yul Servo, meron pang 2 na lalaban para sa Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. Kaya marami po tayong pag-uusapan dyan. Itong si Chi, medyo inaangat siya nitong ni Yorme. Sa mga pinupuntahan ni Yorme, sinasama itong si Chi. At siyempre, alam naman natin si Chi, anak ni Lito Atienza. Kaya medyo may dating pa rin to dito sa lungsod ng Maynila. Pero tingnan natin kung may aangat nga siya ni Isko Moreno sa darating na halalan. Itong pangatlong lalaban, sino ba yung pangatlong lalaban ng ng mayor? Itong si Nino Magno. Siya pala ang pangatlong lalaban. At alam natin ito yung nakatikit ata dito kaya Secretary Naida Amping na medyo maganda rin ang dating pagka nagpapatawag din sila. Medyo maganda rin ang dating, ang dami rin mga tao at na pumutok din ang pangalan na itong mga to nung nakaraan. At siyempre, yung mga ibang Manileño, sinasabi na gusto nila ng bago. O di ewan natin, baka mamaya mapunta nga yung karamihan ng Manileño sa mga bago, mabaliktad ang sitwasyon. Kaya itong labanan ng Vice Mayor, nitong ni Yul Servo, si Atienza at saka netong Nino Magno, magandang laban to sa Vice Mayor. Kaya isa rin to sa abangan natin. Kaya sabi ko sa inyo, si Kamata nagpa-partner at inaalam lang natin yung mga ginagawa na itong mga kandidato na to. Pero wala tayong pakialam kung sino gusto niyo iboto, doon kayo. Pero ako sinasabi ko lang at pinagkukumpara ko lang at hindi ako nangangampanya para sa mga kandidato na to kasi wala tayong pakialam sa politika, wala tayong pakialam sa kanila. Basta sa atin, ginagawan lang natin sila ng magandang kwentuhan, nagkukwentuhan lang natin, pero tandaan ninyo, Manileño pa rin ang the best at ang masusunod kung sino ang gusto nilang iluklok sa pwesto ngayon darating na midterm election. Magandang gabi po at